nasuplak, nasupalpal si Manang Karen Davila dito sa sinabing ito ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Yung primary rule ng Senado, anya, ay ipakita nyo sa akin na kaya nyong gampanan. Yan ang matinding birada niya. At ang sabi pa niya, eto malupit, ang sabi niya, ang Senado ay hindi rubber stamp. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayan na mga patuloy po na tumatangkilik sa ating programa. Diyan sa iba't ibang bansa, mga kababayan na nakatutok sa ating programa, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw. Ayun, at linggo na naman ngayon, mga kababayan. May 25, 2025. Tama ba yun? Tama. Ayun, at meron tayong pag-uusapan ngayon at ito ay viral. Kahapon po kasi ay nagkaroon ng victory party. Sana all. Ang Senator-elect Rodante Marcoleta. At meron siyang pasabog kahapon, mga kababayan. Gusto ko pong i-share po ito sa inyo. Bago natin pag-usapan at bago natin talakayin yan, mga kababayan, bago tayo magbalitaktakan, ay meron po kasing nagpapabati sa atin. Musta dyan? Shoutout po sa inyo dyan, Brother Mark James Reforma, at sa lahat po ng inyong pamilya. Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Meron pang isa Sana na lagi pong sumusubaybay sa atin. Ayun, si Ma'am Mirna Aura. Binabatin din po namin si Ma'am Mirna Aura dyan sa Japan. At binabati na rin po natin si Ka Imelda Pascua po dyan sa Hong Kong. Hong Kong po ba kayo, Ka Imelda, o Singapore? Saman po kayo. Ay shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayun, at dito na tayo, mga kababayan. Gusto ko pong ipapanood po muna ito sa inyo at tsaka natin bigyan ng reaksyon. Itong naging pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta nung siya ay mamataan ng mata ng agila, ang sikat na reporter. Ito ay best friend ni Ate Claire. Si Ka Eden Santos. Panoorin natin muna itong video ito, mga kababayan. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sasang-ayuna na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Eden Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator-elect Rodante Marcoleta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marcoleta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Taguig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President. Nais ni Senator Marcoleta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Bukod kay Senate President Francis Chis Escudero ay kabilang sa contender si Senator-elect Tito Soto at Senator Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Naman po nila kung sino yung mga nagtutunggali. Tinatanong po nila ako kung ano ang aking saloobin. Sabi ko, gusto ko yung kung sino man ang magiging Senate President. Kailangan ipakita nyo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kailangan magkaintindihan tayo. Kailangan yung primary role ng Senado, ipakita nyo sa akin na kaya ninyong gampanan. Ang Senado ay hindi isang rubber stamp. Na kapag ka sumusobra na yung executive department, parang kamimita, hindi ganun. Pag meron po tayong nakikitang hindi maganda, kapag ito ay makaka-apekto
sa buhay ng mamamayan. Kumibo tayo, huwag tayo ipapaya. Pinasalamatan naman ni Senator Marcoleta ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Maliit man o malaki ang naging ambag sa kanyang kampanya. Maging ang mga nagtiwala sa kanya kahit halos hindi lumalabas sa mga survey ang kanyang pangalan. Hindi rin nakalimutan ng senador na pasalamatan ang mga Duterte. Kung pasalamatan din ang pamilya Duterte sapagkat sila po ang nagbigay ng endorsement sa akin. Kaya po ang buong Mindanao, halos buong Mindanao, kaya ko po sinabing halos buong Mindanao, hindi lang isang probinsya lamang po ang hindi ako nakarating sa number 12. Yun po Misamis Occidental. Pabiro din niyang pinasaringan ng isang media personality na hindi makapaniwala sa kanyang pagkapanalo. Tingin ko po parang gusto niyang maglupasay. Paano siya nanalo? Ganun eh. Paano nangyari? Alam po ninyo, hindi ko naman siya sinisisi sapagkat kung sa akin lang siya nakatingin, talagang tama naman siya. Paano ko nga naman ipapanalo ang sarili ko kung ako lang mag-isa? Ang problema, di man lang niya naisip, napakarami ko palang kaibigan. Naging masaya naman ang victory party ni Senator Marcoleta dahil lahat ng mga tumulong upang siya ay maluklok sa Senado ay nakisaya sa kanya. And I guess you could say it's all because of you. Nagpakilig naman sa mga bisita ang handog na awit sa kanya ng misis na si Edna Marcoleta. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ayun, mga kababayan, napanood po natin ang report ni Ka Eden Santos na matatag, matapang, matapat. Totoo yun. Galing ha? Ayun, at eto nga, mga kababayan, batay po doon sa Mata ng Agila, sa Net 25, tiniyak po ni Senator Rodante Marcoleta na magiging independyente siya, mga kababayan. At nabanggit din yung tungkol po sa pagpili ng magiging Senate President. May mga kumakausap daw po sa kanya, mga kababayan. Pero hindi niya sinabi na nagpresenta ang kanyang sarili. Ang nagsasabi lang po ay ang mga tao, mga kababayan. Lahat po ng mga Pilipino na naniniwala sa kanyang kakayahan ay siya po ang gusto po nilang maging Senate President, mga kababayan. Pero yung sabi niya nga, kung mayroon pong mamumuno o mangunguna sa Senate, ayon sa kanya, ipakita nila ang direksyon na pupuntahan natin. Kailangan nagkakaintindihan tayo tungkol dyan, sabi niya. Yung primary rule ng Senado, anya, ay ipakita nyo sa akin na kaya nyong gampanan. Yan ang matinding birada niya. At ang sabi pa niya, eto malupit, ang sabi niya, ang Senado ay hindi rubber stamp. Ano po ba yung rubber stamp? Kung ano yung gagawin mo sa kanya, kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung magiging desisyon mo, yun ang mangyayari. Parang ang ibig niyang tukuyin ay sunod-sunuran. Ayaw niya po na maging sunod-sunuran sa kung ano po ang sasabihin ng kahit na sino. Ibig sabihin, matibay po ang paninindigan po ni Senator Marcoleta po tungkol sa mga bagay na ito. Ayaw niya po na napadidiktahan ng kahit na sino.
Mga kababayan, yan po ang malinaw po na pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta. At sabi pa niya, pag may nakikita tayong hindi maganda, sabi niya, kung sumusobra na ang executive department na nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan, kailangan anya, kikibo tayo. Hindi pwedeng hindi tayo magsalita. Ganito ang dapat na namumuno, mga kababayan. Hindi yung pagka may mga nagawa na po, yung mga matataas na opisyal, hindi ka na magsasalita at tikom ang iyong bibig. Si Senator Marcoleta po, hindi po ganon. Kaya, kung ito po ang magiging Senate President, mga kababayan, makakaasa po tayo. Magiging patas po ito sa pagpapatupad ng batas, mga kababayan. At dito naman, sa nangyaring victory party, mga kababayan, nagpasalamat ang Senator-elect Rodante Marcoleta sa lahat po ng sumuporta sa kanya, sa mga nag-ambag ng maliit man o malaki. At lalo na, pinasalamatan po niya ang pamilya Duterte. Oo nga naman. Kung hindi po sa kanila, sa pag-i-endorso po nila sa kanya, yung buong Mindanao, alam niyo po ba na ang buong Mindanao po ay number 3 po siya. Visayas at Mindanao. Yan po ang nagpanalo po sa kanya. Malaking bagay po yun, mga kababayan. Sa lahat po ng tiwala po ng mga Pilipino, mga kababayan natin. At ang sabi pa niya, dito pala mga kababayan. Kung napansin ninyo, binira niya, sinuplak niya, sinupalpal niya si Karen Davila. Yung reporter at broadcaster na piling akala mo kung sino. Eto sabi po ni Senator-elect Rodante Marcoleta tungkol dun sa paano siya nanalo. Paano nangyari yun? Sabi nga ni Senator Marcoleta, parang ang gusto niya ay maglulupasay. Hindi kasi makapaniwala mga kababayan. Pero ito yung matinding sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Sabi niya, di naman natin siya masisisi. Kasi kung sa akin lang siya nakatingin, sabi niya, talagang tama naman siya. Paano ko nga naman ipapanalo ang sarili ko kung ako lang mag-isa? Sabi ni Senator Marcoleta. Ang problema niya, di man lang niya naisip na napakarami ko palang kaibigan. Nasuplak, nasupalpal si Manang Karen Davila dito sa sinabing ito ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Itong mga medyang ito kasi, noon pa man, mga kababayan, bias na po talaga itong mga ito. Isipin nyo, nung wala pa tayong cellphone, hindi pa sikat ang social media sapagkat sila lang ang naghahari-harian dito sa mundo noon, ang mga mainstream media. Nung mayroon ng cellphone, wala na, hindi na sila uubra. Mga kababayan, marami na pong tumitira sa kanila pagka nakita po silang mali ang kanilang ginagawa ay talaga namang bibirahin po sila. Katulad nito, hindi natin talaga palalampasin ito, mga kababayan. Wag naman silang sumosobra. Ito po ay desisyon ng mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino. Ang nagpanalo sa kanya, napakaraming mga nagmamahal, nagmamalasakit. Napakaraming nangampanya sa kanya para alam mo lang. Hindi nyo kasi ibinabalita Karen Davila Hindi nyo kinukunan, katulad ng meeting di Avance. Hindi nyo binalita yan. Paano nyo malalaman na maraming sumusuporta kay Senator-elect Marcoleta? Kaya itong mga mainstream media na ito kahit kailan talaga. Madami po yan. Tanging ang Net25 lang ang nagbabalita ang tungkol kay Senator-elect Marcoleta noong simula ng kampanya hanggang sa bago mag-eleksyon.
Sakalang nila ay binabalita ngayon, mga kababayan, sapagkat nanalo na. Pagkatapos nanalo na nga, hindi pa nila matanggap. Mga kababayan, itong mga klaseng mainstream media na ito, huwag natin tatangkilikin itong mga ito. Doon na lang kayo sa Net25. Marami pong programa dyan kung saan makakakuha tayo ng tamang pagbabalita, tunay at totoong impormasyon. Net25, sa programang Saganang Mamamayan. Net25, Mata ng Agila. Marami po dyan, mga kababayan. 100%, yan. So, yun lamang po yung aming maibabahagi ngayon, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ang walang kakwenta-kwentang vlogger ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan man po kayo naroroon. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.